hindi natin lang pagdati kayo mga kapatid. So tayo po ay magsisimula na sa ating mensahe. Binasa po kanina ni Brother Kelvin. Ito po ang ating pasaya na ating pag-aaral po sa hapon ito. Actually, ang context ito, ang ating Panginoon ay nagpakain ng libo-libong mga tao, 6,000 o 4,000. At sabay gawa ng iba na. Pero hindi naintindihan ng mga tao yung walang ginawa ng Panginoon at isa silang umalis. Nasabihin ng Panginoon dito sa John chapter 6 ang isang bagay na tinuro niya base sa bagay na sa kanyang miracle na ginawa. Dito sa verse 25, nang siya kanila makita sa kabilang lumpang ng dagat, kanila sinabi sa kanya, Rabbi, kailan ka tumating dito? Sinabi nila ni Jesus, katotohanan siya ang sabi ko sa inyo, ako inyong hinahanap, hindi dahil sa nakakita kayo ng mga tanda, kundi dahil sa kayo kumain ng tinapay at kayo nabusog. Huwag kayo magsumikap at dahil sa pagkain na sisira, kundi dahil sa pagkain tumatagal para sa buhay na wala hanggan. Nabibigay siya din ng anak ng tao sapagkat sa kanya nilagay ng Diyos Ama ang kanyang pagkatak. So ito po ang tinuturo ng ating Panginoon. Naitanda ay may kahulugan. At nagsimulang magsiyalisan yung mga tao pinakain ng Panginoon. Kaya kung titignan po natin, tinanong ng Panginoon sa kanyang mga lagal, kayo rin ba'y aalis? Nasagot ni Pedro, sa kami pupuntahan niya, nasa iyo salita ng buhay. So, meron ba pala na sinasabi rito sa araw na ito, maaari tayo umalis kahit nasa pananampalataya tayo, maaari tayo mawala. Dito sa Hebrews chapter 3, dito sa verse 12 hanggang verse 13, sa ating babasahin, mga kapatid, mag-ingat kayo na walang sino man sa inyo may pusong masama at walang pananampalataya na naglalayo sa buhay ng Diyos. Ngunit magpayuhan kayo sa isa't isa araw-araw habang ito'y tinatawag na ngayon upang walang sino man sa inyo ang papagmatagasin ng pagiging madaya ng kasalanan. So ito isang babala. Pwede tayong madaya ng kasalanan at tayo umalis mula sa katotohanan. Dito sa pangalang Pedro, chapter 2, verse 20 hanggang verse 22, ganun din po. Ito yung isang pagkakataong rin na sila'y bumabalik mula sa kanilang pinanggalingan. At sinasabi ni Pedro, sila'y mas masama pa kaysa nung una. Sapagkat kung pagkatapos sa sila'y makatakas sa mga kaumihan ng sanglibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus, ay muli silang napasabit sa mga ito. At nadaig, ang muling kalagayan nila ay mas masama kaysa ng una. Sapagkat mas mabuti pa sa kanila ang hindi nakaalam ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos malaman ito, tumalikod sa pananautos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ayon sa tunay na kawikaan, nagbabalik muli ang tao sa kanyang sariling suka at ang babaeng baboy na naugasan na sa paglulublog sa putik kanya. So, ito rin isang pagkakataon na yung mga Kristiyano na naligtas, naugasan na sa kasalanan, ay muling masabi doon sa dati nilang pamumuhay ganyan. Gawin din sa 1 John, chapter 2, 18-20. Sinasabi dito ang mga kapatid na umalis. Saan pa na? Mga anak, huling oras na. Narinig na darating ang Antikristo, kaya kahit ngayon ay lumilitaw ang maraming Antikristo. Kaya nalalaman natin huling oras na. Sila'y lumabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y kabilang sa atin, ay magpapatuloy sana sila kasama natin. Ngunit sa paglabas nila, ay ginawa nilang maliwanag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. Dahil may mga tao
Hindi ito rin sumasampalataya kasi lumabas sa atin. Patuloy pala sa 22 hanggang verse 23. Sino ang sinungaling kundi ang nagkakaila na si Jesus ay Kristo? Ito ang Kristo ang nagkakaila sa Ama at sa Anak. At sino mang nagkakaila sa Anak ay hindi sumasa kanyang Ama. Ang nagpapayag sa Anak ay sumasa kanya rin ang Ama. Bayan ng Panginoon ay naging nagkatawag tao para sa ating kaligtasan. So ito yung mga panganib. Mabalat ng panganib sa ating mga Kristiyano. Maaari tayong madaya ng kasalanan. Maaari tayong magbalik sa mga pagkakasalang iniwanan natin. O tayo umalis dahil sa kawalan ng pananampalataya at pagkakaila sa ating Panginoong Jesucristo. So ito yung mabala sa ating mga kapatid. Hindi po totoo ang katuruan ng mga Baptist, once saved, always saved. Yung mga binasa nating talata, may posibilidad na tayo magbalik sa sanglibutan at iwanan natin ang katotohanan. Ngayon, isang katanungan, bakit ang mga tao ay umaalis mula sa ating Panginoon? Why people turn away from Christ? Bakit sila umaalis sa Panginoon? Samantalang nasa Panginoon ang tunay na kaligtasan. Kuminsan, ito po ang dahilan, kuminsan ang mga tayo maalis. Sila nasasaktan ng katotohanan. Sinasabi natin na kuminsan ang katotohanan ay masakit. Totoo yun. Dahil sinasabi sa atin ang salita po ng Diyos ay parang tabak na may dalawang talim. Ganyan. Nagpapahiwalay. Ito sinasabi sa atin. Dito sa Hebrews chapter 4 verse 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at tumatago hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at spirito na magkasukasuan at ng utak at buto at may kakayahang kumilala sa mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Kaya minsan, ang mga tayo nagsasaktan sa katotohanan. Babalik po tayo sa ating teksto sa John chapter 6. Sila nasaktan ng katotohanan. Basahin po natin. Na ito'y marinig ng marami sa kanyang mga lagat, sila ay nagsabi, mahirap ang pananalitang ito. Sino ang may kayang makinig nito? Subalit si Jesus, palibasin na nalaman niya ang kanyang mga alagad, ay nagbulong-bulungan tungkol dito at ay nagsalita sa kanila, ito ba ay nakakatisod sa inyo? Ano nga kung makita ninyong umakit ang anak ng tao sa kinaroonan niya ng una? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, ang laman ay walang alamang pakinabang, ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Subalit may ilan sa inyo na hindi sumasampalataya, sapagkat nalalaman na ni Jesus, buhat pa ng una, kung sino-sino ang hindi sumasampalataya at kung sino magkakanuno sa Kanya. Sinabi niya, dahil dito sinabi ko sa inyo, walang taong makakalapit sa akin, malibang ipinagkaloob sa Kanya ng Ama. Dahil dito marami sa Kanya mga lagad ay tumalikod at hindi sumama sa Kanya. Kaya sinabi ni Jesus sa 12, ibig din ba niyong umalis? So, ano dahilan ba sila umalis? Hindi nila matanggap ang katotohanan. Sila nasaktan sa katotohanan kaya sila umalis. They were offended by truth. Ito ang dahilan bakit maraming mga tao hindi nila sinatanggap ang katotohanan. Dahil ito'y masakit at sila nasasaktan. Nilalarawan sa atin, ang Ebanghelyo ay isang makipot na daan. Ganyan. Hindi ito maluwag ng daan. Ito yung makipot na daan. Ito yung makipot sa marami dahil ito yung mahirap gawin o ayaw nilang gawin. Dito sa Matthew chapter 7, 13 to verse 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan
patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon. Sapagkat makipot ang pintuan at pasikip ang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyo. Kung ayaw natin maligtas, wala ka lang gagawin. Pero gusto maligtas, meron kang gagawin upang kayo maligtas. Kaya ito'y mahirap gawin ng karamihan. Dahil ang katotohanan ay napakasikip para sa kanila. Hindi nila magawa ang mga bagay na pinag-uutos ng Panginoon. Halimbawa, yung bautismo. Ang bautismo mahalaga para sa ating kaligtasan. Pero pag nakarating tayo sa pagtuturo na kailangan ang bautismo ng isang tao para sa kaligtas, hindi nila tinatanggap. Malalaman po natin ang isang mayamang batang mayaman na tagapamahala or young rich ruler na tanongin niya ang Panginoon anong kailangan gawin upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang sagot ng Panginoon, gawin mo ang kautusan. Ang sabi ng mayaman na yon, ginawa ko na, buhat pa na ako ipagkabata. Ang sabi ng meron ka pang isang kulang, ganyan. Ipagbili mo ang kayamanan at sumama ka sa akin. At siya yung buhay na malungkot. He was offended by the truth. Yung makita natin, yung isang bagay na ang mga tao po ay umalis. Dahil sila nasasaktan ng totohanan. Kung ang isang tao ay may bisyo sa kanyang sarili at naipangaral yun sa katulad ng ginagawa natin, bisa sila rin ay umaalis dahil sila nasasaktan ng katotohanan. Kumisan, they're offended dahil sila naniniwala. Hindi sila naniniwala sa salita ng Diyos. Balik po tayo sa John, chapter 6, verse 63. Hanggang verse 64 po. Balik po sa John, chapter 6. Ito ang dahilan bakit siya gumawa ng tinapay at naggawa ng himala. Meron siya itinuturo. At hindi sila naniniwala. Basahin natin. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Subalit pa ilan sa inyo na hindi sumasampalataya. Sapagkat nalalaman ni Jesus, buwan pa ng una, kung sino-sino ang hindi sumasampalataya at kung sino ang magkakanulo sa kanila. So, yung iba ay talagang hindi naniniwala sa katotohanan. Pero kailangan nating ibigin ang katotohanan para tayo maligtas. If you are offended by the truth, hindi tayo maliligtas. Kailangan nating ibigin ang katotohanan. Basahin natin sa pangalawang Thessalonica, dito po sa ikalawang kabanata, dito po sa ika-10 talata, 2 Thessalonians chapter 2, verse 10. Ay may lahat na mapantayang kasamaan para sa mga mapapahamak, sapagkat tumanggi silang ibigin ang katotohanan upang sila'y maligtas. Kung gusto natin maligtas, kailangan ibigin natin ang katotohanan. Lahat ng hindi sumasampalataya ay hindi maliligtas. Unbelieving are lost. Unbelievers are lost. So Revelation 21, verse 8, mababasa natin, yung iba't ibang mga taong hindi maliligtas. At kasama na roon ang mga hindi sumasampalataya. Hindi na sinasampalatayanan ang katotohanan dahil dito sila ay di rin maliligtas. Sila'y dadali sa dagat-dagatang nagdiningas sa apoy at asupre. Ito mababasa natin. Ngunit ang mga duwag, ang mga hindi nananampalataya, hindi na makikita natin, mga karamal-dumal, mga mamamatay tao, mga makapid, mga magkukulang, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kailang bahagi ay sa lawa na naglilib sa apoy at asupre na siya'y dalawang namatay. If you're offended by the truth, napakasikip. Hindi tayo sumasampalataya. Hindi tayo maliligtas. So maraming mga Kristiyano, maraming mga tao, sila po ay tumatalikod at di tinatanggap ang katotohanan. Dahil sa takot, fear. Hindi natatakot. Ngayon sa Matthew chapter 26, basahin po natin.
Natatakot kung ano ang mangyayari sa kanila. Kaya hindi sila sumasampalataya. Isahin natin sa Matthew 26, ito sa verse 31, hanggang dito po sa verse 33. Ito po. Ito po ang ating mababasa. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanila, kayong lahat ay tatalikod dahil sa akin sa gabing ito, sapagkat ang susulat na sasaktan ko ang pastor at ang mga tupa ng kawan ay magkawatak-watak. Subalit matapos na ako'y may bangon na ay mauuna ako sa inyo sa Galilea. Ngunit sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, kung ang lahat man ay tumalikod dahil sa iyo, ako'y kailan ba hindi tatalikod? Yun ang sabi niya. Hindi raw siya tatalikod. So dito, bakit sila tatalikod? Dahil sa takot. Na sila na yung patayin, gawin ng gaya ng gagawin nila sa ating Panginoon. Sa verse 56. Ito po ang ating babasahin. Subalit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang kasulatan ng mga propeta. Pagkatapos ay iniwan siya lahat ng mga lagad at sila'y tumakas. Bakit siya tumakas? Sila'y tatakot. Ang sabi ni Pedro sa binasa natin, hindi siya tatalikod. Pero in effect, siya tumalikod sa 69. Samantala si Pedro ay nakaupo sa labas ng bakuran, lumapit sa kanya isang aliping babae na nagsasabi, ikay kasama rin ni Jesus sa taga-Galilea. Subalit pinagkailyain na ito sa harap ng lahat na sinasabi, hindi ko alam ang sinasabi mo. At paglabas niya sa tarangkahan ay nakita niya ang isa pang alipin at sinabi sa mga naroon ang taong ito ay kasama rin ni Jesus na taga-Nazaret. Sabi niya, at muli pinagkailan niya ang may panunumpa, hindi ko kilala ang taong yun. Pagkalipas ng ilang sandali ay lumapit ang mga nakatayo noon at sinabi nila kay Pedro, talaga ikaw nga ay isa rin sa kanila sapagkat mahalata sa iyong pananalita. Pagkatapos siya nagsimula siyang magsalita ng masama at nanumpa, hindi ko kilala ang taong yun. At agad tumilaw ang manok. At naalala ni Pedro ang salitang sinabi ni Jesus, bago tumilaw ang manok, ay 3 ulit na akong ikakaina. At siya lumabas ng mapait at tumakas. Yan po'y dahil sa takot. Dahil ang Panginoon ay uli na papatayin. At maaaring siya naman na may kaugnayan sa ating Panginoon ay papatayin. Kumisyon na tatakot tayo kung ano mangyayari sa atin. Sa Matthew chapter 10 verse 28, natatakot tayo sa mga bagay nangyayari sa atin. Pero dapat tayo matakot sa isang bagay. Marami tayong kinatatakutan, kaya hindi tayo sumusunod. Pero dapat natin tantuin na mas itong nakakatakot. Sa Matthew 10 verse 28, huwag niyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan. So yun ang pinaka-grabing mangyayari sa tayo, papatay, ganyan. Huwag niyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa, kundi katakutan ninyo sa mga kapusan ng kaluluwa at katawan sa impyerno, ganyan. Yun ang talaga dapat natin katakutan. Instead na tayo natatakot, kaya hindi tayo sumusunod. Yung baliktad ang ating tignan, mas nakakatakot pag hindi tayo sumunod. So 31, huwag nga kayong matakot. Kayo higit na mahalaga kaysa maraming maya kanya. So hindi tayo dapat matakot. Mayroon pong sinasabi ng Panginoon, tayo mahalaga kaysa sa mga maya. Verse 34 of 39. Huwag niyong isipin pumarito ko pa magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ko pumarito pa magdala ng kapayapaan kundi ng taba. Subagkat pumarito ko pa paglabanin ang lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, at ang maging kaaway ng tao ay ang sarili niyang mga kasangbahan. Ang umiibig sa ama o ina na higit kaysa sa akin, hindi karapat-dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki, anak na babae, na higit kaysa sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin.
At ang hindi nagpapasya ng kanyang krus at sumusunod sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay, ay mawawala nito, at ang nawala ng kanyang buhay dahil sa akin, ay makakatagpo nito. So yun po, ito rin ang mga dahilan bakit ayaw natin sumunod. Natatakot tayo kung ano mangyayari sa atin. Mangyayari sa ating isang bahayan. Kung aalis tayo sa paniniwala ng ating isang bahayan at pupunta tayo sa katotohanan. Ito yung naisulat sa konteksto ng mga Hudyo. So yung mga Hudyo, pinaalam sila maging Hudyo. At kung siya maniniwala sa Panginoon, may kalaban niya ang kanyang kasambahan. Kasama niya sa pamilya. So kailangan piliin natin ang ating Panginoon. Sino dapat nating katakutan? At sino dapat nating sundin? Doon sa Revelation, chapter 13, ito po yung hula ng mga Kristiyano sa panahon na yun, sila pa yung usigid dahil sa kailang pananampalataya. Sila ipapatay, sila ipahirapan, at magkakaroon po ng isang tao na magsasabi sa Diyos at kanyang usigid ang mga Kristiyano. Basahin natin. At ang lahat, ang hamak at ang dakila, ang mayayaman at ang mga dukha, ang mga malaya at ang mga lipin, ay pinalagyan niya ng isang tanda sa kailang kanang kamay o sa noo, upang walang sino makabili, makapagbibili, maliban ang may tanda. Sa mga ito, ang pangalan ng alimaw o ng bilang ng pangalan nito. Kung pipiliin nila, Panginoon nila sa panahon na yon, hindi sila mapapahama. Pero sila hindi maniligtas. Subalit may katiyakan ng ating Panginoon. Piliin natin ang tunay na Panginoon. Kailangan natin katakutan ang maaaring magparusa sa ating. Hindi alam ang mga bagay na kinatatakutan natin ang nagiging dahilan bakit tayo maalis sa ating Panginoon. Kung hindi tayo maalis sa Panginoon, merong katiyakan ganyan na tayo ay maliligtas. Huwag ninyong katakutan. So, alisin natin ang takot niya. Huwag niyong katakutan ang mga bagay na malapit mo lang danasin. Malapit ang ikulong, ang diablo, ilan sa inyo. Upang kayo masubok at magkakaroon kayo ng kapigatian sa loob ng 10 araw, makitapag ka hanggang sa kasunod kamatayan at inibigay ko siya sa may katiyanan. Kung tayo magsusumikap at maging tapat hanggang sa kamatayan, tayo magkakaroon ng kaligtasan. Pero kung ating pananatilihin ang takot, kaya tayo aalis sa ating Panginoon, ay hindi tayo maliligtas. Kinakailangan tayo magtiis. Dito si verse chapter 10, 32 to 36. Marami sa mga kapatid na Hebreo, sila tumatalikod. Sila yung umuurong. Sila yung bumabalik dun sa kailang pinanggalingan. Sabi po natin. Subalit ang alahanin ninyo mga nakarang araw, na pagkatapos kayo maliwanagan o maliwanagan, ay nagtiis kayo ng matinding pakikipaglaban na may pagdurusa. Na kung minsan ay ayagang inilalantad sa pag-alipusta at pag-usig. Naalala mo na sa Acts chapter 8, pinag-usig ang mga Kristiyano, di ba? Na kung minsan ay ayagang inilalantad sa pag-alipusta at pag-uusig, at kung minsan ay nagiging mga kabahagi ng mga nagdaranas ng gayo. Sapagkat kayo nahabag sa mga binanggo at tinanggalin nyo ng buong ang pagkasamsam sa inyong mga ari-arian, palibasa inyo nalalaman mayroon kayong isang pag-aari higit na mabuti at tumatagal. Kaya huwag kayong, huwag ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Sapat kailangan ninyo ng pagtitiis upang kapag inyong nagkapanan ng kalooban sa Diyos, ay tatanggapin niyo ang pangako. So may assurance, may katiyakan, huwag tayong magtitiis. Huwag tayong tamalikod dahil sa takot kanya. Tatlo, ang pagmamahal sa kasalukuyang panahon. Dito po lalo sa panahon natin ngayon. Dahil sa modernong pamumuhay. Minsan mas minamahal natin ang modernong pamumuhay na ito kaysa sa ating Panginoon.
2 Timothy chapter 4 verse 10, isang halimbawa ay si Demas. Sapagkat iniwan ako ni Demas, na umibig siyang libutang ito, at nagtungo sa Thessalonica. Si Crescente ay nagtungo sa Galacia, at si Tito ay sa Dalmatia. So si Demas, iniwan ng Panginoon, nasa pag-ibig niya, nasa kalibutan ito ngayon. Yung material, nasa kalibutan. Mas inibig niyo kaysa sa ating Panginoon. Inibig natin ang kanyang mga bagay na magaganda, na nagbibigay ng kasiyahan sa atin. Pero pasinin niyo sinasabi ng Panginoon, huwag tayo matiig ng kasalukuyang panahon. Huwag tayo mataig sa kanyang kagandahan at kasiyahan na maaaring ibigay sa atin. So Romans chapter 12 verse 2, huwag ninyong tularan ang sanglibutan ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago sa inyong pag-iisip, upang mapatunayan niya kung alin ang mabuti, kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Instead na tayo tumula at mahalin at ibigin ang sanglibutan ito. Doon po sa parable of the sower, merong bini na nahulog sa mga tilikat. Anong ibig sabihin? Ito yung mga taong Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon, pero meron pa rin pagmamalasakit sa mga bagay na sa libutang ito kanya. Kasi may dalawang kaisipan. Ang kaisipan maglingkod at ang kaisipan sa kasalukuyang panahon. Basahin natin. Sa 18:19. At ang iba'y naasik sa tinikan. At ang mga ito'y nakinig sa salita. Ngunit ang mga lalahanin ng sanlibutan, ang pag-agit ng kayamanan, at ang pagnanasa sa ibang bagay, ay pumasok at sinakal ang salita, at ito'y hindi na mapabuot. Pag sinakal mo, ito'y mamamatay. Dahil sa pag-ibig sa mga bagay ng sanlibutan. Kung tayo dinadaya ng kasalukuyang panahon, we are deceived. Dinadaya tayo. Akala natin ito ang magandang bagay, dapat natin gawin. Pero sa katotohanan, ito'y kapamakan. Sa pangalawang Thessalonica, ganun din sa panahon na ito, ng mga kapatid sa Thessalonica, sila rin ay nadaya. They were deceived. At dahil dito'y pinadadalan sila ng Diyos na makapangyarihan, pagkalinglang upang maniwala sila sa kasinungalingan, upang matulong sila lahat na hindi sumampalataya sa katotohanan, sa halip ay nanugod sa kalikuan. Dahil sila yung dahil, they were deceived. Kaya di sila maliligtas. So kailangan natin ng spiritual vigilance. Yung tayo po ay nagbabatay, nag-iingat sa ating pananampalataya. Yung sa Romans chapter 13, verse 11 to 14. At ating babasahin, mga kapatid. Romans 11, 13, 14. Ngayon, nagsasalita ako sa iyo, sa inyo mga Hentil, palibasa ako ay isang apostol sa mga Hentil, nilalahati ko ang aking ministeryo. Baka sakaling mapunga ko sa paninibugo ang aking magkapang Hudyo at maligtas ang ilan sa kanila. Bakit nawala ang mga Hudyo? Hindi sila nag-ingat sa katotohanan. O kaya, tayo po'y pinatigas ang ating puso ng kasalanan. Hardened hearts. Pinatigas na ang ating mga puso. Pag matigas na ang puso mo, hindi ka na nakakaramdam. Pag matigas na ngayong kaisipan, hindi ka na naniniwala kanya. In sa Gawa, chapter 28, 22 to 29, na sila'y nakapagtalaga ng isang araw para sa kanya, nagtungo sila sa kanyang tinutuluyan at napakarami nila. Ipinaniwala niya sa kanila ang pangyayari buhat umaga hanggang gabi na nagpapatotoo tungkol sa kanyang Diyos at sinisikap na sila'y mahikayat tungkol kay Jesus mula sa kausan ni Moises at mula sa mga propeta. Ang iba'y nahikayat sa mga bagay na sinabi niya at ang iba'y hindi naniwala. Nang sila hindi nagkaisa, umalis sila pagkasabi ni Pablo ng isang pahayag. Tama ang
Tamang Espiritu Santo sa pagsasalita sa inyong mga ninuno sa pamagitan ng propeta. Isaya sa sinasabi, pumaroon ka sa bahay ito at sasabihin mo, tunay niyo na pakinggan, ngunit hindi kailanman naunawaan. Tunay na inyong tinitignan, ngunit hindi niyo namamasdan. Sapagkat pumaroon ng puso ng bahay ito, at mahirap na makarinig ang kanilang mga tenga, at pumikita ang kanilang mga mata, baka sila'y makakita sa kanilang mga mata, at makarinig sa kanilang mga tenga, at makaunawa sa kanilang puso at pagbalik-loob at sila aking pag-agalin. Maging hagnawa sa inyo na ang kasigtasan ito ng Diyos ay pinadala sa mga hintil at sila'y makikinig. At na masabi na niya mga baka salitang ito, nagsari sa mga Diyos, sila'y nagtanong mga puno. So ito'y katigasan ng puso. Yung mga Hudyo dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, ay hindi na tinanggap ang Ebanghelyo. Sila'y merong kawalan ng pananampalataya. Tulad ng binasa natin sa verse 24. Sila'y pinatigas ng kasalanan. They were hardened by sin. Pagka tayo nagkakasala at nagpapatuloy tayo sa pagkakasala, tumitigas ang ating puso at hindi na natin nararamdaman na tayo nagkakasala. Verse 13. Ngunit pagpayuhan kayo sa isa't isa, araw-araw, habang ito'y tinatawag na ngayon, upang walang kung sino man sa inyo ang mapagmatagasin ng pagiging mataya ng kasalanan. Tayo pwedeng mapatigas ang ating puso dahil sa kasalanan. Dito sa James, chapter 1. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Paano tayo nagkakasala? Pag tayo natutukso, huwag sabihin, sa verse 13, at mga sumusunod, huwag sabihin ng sino man kapag siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng masasama at hindi rin siya nanunukso sa masama. Sa sino man. Ngunit ang bawat tao ay natutukso ng sarili niyang pagnanasa kapag siya'y nahila at naakit nito. At kapag pagnanasa niyo na inipaglihi, ito yung nanganganak ng kasalanan, kaya nagkasala. At ang kasalanan kapag malaki na, ay nagbubunga ng kamatayan. Pag nagpapatuloy ka sa kasalanan, titigas ang iyong puso. You are hardened by sin. O sa envy. Yung naiinggit. Alam niya si Cain, pinatay niya ang kanyang kapatid dahil sa inggit. Dahil tinanggap ng Diyos ang kanyang ahin at si Cain ay tinanggihan ng Diyos. At siya nag-inggit at pinatay niya ang kanyang kapatid. Kumisa tayo tumatalikod, tayo pinatitigas ng ating puso dahil sa inggit. Masahin natin start at 44-46. Na sumunod na Sabbath ay nagtipon ng halos buong lungsod upang pakinggan ang salita ng Panginoon. Subalit na makita ng mga Hudyo, napakaraming tao, na puno sila ng inggit, ng lapastangan at sinalungat ang mga bagay sinabi ni Pablo. Abdang salita ng bukatapangan siya ng Pablo, Bernabe, nagsasabi, kinakailangan ipayag muna ang salita ng Diyos sa inyo. Yamang inyo itinakwil ito at tinatulan ninyo hindi kayo karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, kami ay babaling sa mga hintil. So dahil sa hintil, ang namulo kina Pablo, Bernabe, hindi sila naniwala, sila tumigas ang kanilang puso. Pwede rin patagisan ng ating puso ng maling anak. Dito sa 1 Timothy chapter 4, 1 and 2. Ito yung mga Kristiyano. Pero pinatigas na kailang mga puso dahil sa maling aral. Isayin natin sa 1 Timothy chapter 4, 1 and 2. Ngayon ay maniwalag sinasabi ng Espiritu na sa mahuling panahon, ang iba'y tatalikod sa pananampalataya, sa pamagitan ng pakikinig sa mga mandarahing Espiritu at sa maaral ng mga demonyo, sa pamagitan ng pagkukunwari ng mga nagsasalita ng mga kasinungalingan, na mga budi ay tinatakal na nagbabagang-bagang. Nung nagtuto ng maling aral, yung kailang mga budi tinatakal na nagbabagang-bagang. Hindi na tumigas na kailang puso. Kaya siya nagtuto ng maling aral.
o false sense of security. Yung mga mouthpiece, halimbawa, once saying, always saying, yung false sense of security. Hindi naman totoo yun. Basahin natin sa 1 Thessalonians chapter 5, 1 and 3. Mga kapatid, tungkol sa oras at mga panahon, hindi na kailangan mayroong isulat pa sa inyo. Sapag kayo rin ang lubos na nakakaalam ng araw ng Panginoon ay dati nagkaya lang magnanakaw sa gabi. Kaya kapag sinasabi nila kapayapaan at katimasayan, gagad dati sa kanila ang biglang pagkawasak, nagaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babae na itadalang tao at walang makakatakas. Gabi, hindi tayo pwedeng malinga dahil darating ang Panginoon na parang magnanakaw sa gabi. So, kailangan magbatigas ang ating puso. Kailangan bukas ang ating kaisipan. Kahit Kristiyano na tayo, bukas pa rin ang ating kaisipan. Pag-aralan natin salita ng Diyos. Kung tayo nakikinig, kailangan pa rin natin salisigin ng katotohanan kung tunay nga ang tinuturo sa atin. At nakinig sa amin ang isang babae, ang pangalan Lydia, na sumasamba sa Diyos, siya'y mula sa lusod ng Tiatira, at isang pangangalaga ng mga tiyalang kulayubi. Binuksan ng Panginoon kanyang puso, upang makinig ng mabuti sa mga bagay na sinasabi ng Paano nabuksan ang kanyang puso? Sa pamamagitan ng salita na tinuturo ni Apostle Paul. So, pag matigas ang ating puso, hindi natin tatanggapin ang Panginoon. Tayo tatalikod sa Panginoon. Ang paglilikod sa Panginoon, nangangailangan ng sakripisyo. We have to sacrifice. Pero minsan yung mga kapatid, ayaw nila yun. Ang mga tao, ayaw nila yun. They do not want to sacrifice for the Lord. Basahin natin na Mateo, chapter 19, verses 16 to verse 22. Basahin natin. May isang lumapit sa kanya at nagsabi, Guro, ano mabuting bagay na dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Sinabi niya sa kanya, bakit mo ako tinatanong? Tungkol sa mabuti. Isa lang ang mabuti, ngunit ang Diyos sa ibang salin, isang mabuti. Ngunit kung ibig pumasok sa buhay, ito pa rin mga utos. Sinabi niya sa kanya, alin ba ang mga yun? Ang sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi para sa kasinungalingan. Ikalam mo yung matina at ibigin mo yung kapwa na gaya ng iyong sarili. Sinabi sa kanya ng kamataang lalaki, sinunod ko ang lahat ng mga ito na pagkukulang sa akin. Sinabi sa kanya, Jesus, kung ibig mo maging ganap, umayo ka, ipagbili mo ang iyong mga pari-arian, bigyan mo sa kandukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Ano nangyari? At pagkatas, paborito ka, at sumunod ka sa akin. Ngunit tumalig ng binata, may itong salita, pabalik siyang nalulungkot kapag napakarami ng kanyang ari-arian. Dahil ng sakripisyo ang kanyang ari-arian. At hindi siya sumunod sa ating Panginoon. Hindi natin inalagay ang Panginoon bilang una sa lahat. We must make Christ as our priority. Bago pa sa ating mga pag-aari, mas mahalaga ang Panginoon. Lagi tayo naliligtas ng ating pag-aari. Pero pwede tayo ligtas ng Panginoon. Sinabi niya sa kanila, talagang iinuman ninyo ang aking kopa. Ngunit kung maupo sa aking kanan o sa aking kaliwa, ay hindi ako magkakaloob. Ngunit yun ay para sa kanila na pinaglalaan ng aking ama. Nalmarin dito na 10 ay nagalit sila sa dalawang kapatid. Ngunit tinawag sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam niyo na ang mga pinuno na mga entil ay nangibabaw sa Panginoon sa kanila at ang mga takila sa kanila ay gumagamit ng kapangyarihan sa kanila. Hindi maaaring magkagayon sa inyo, kundi ang sino man sa inyo na nagnanais maging takila ay kinakailangan maglilingkod din muna. Kailangan na magsakripisyo, kailangan magpakababa, kailangan na maglingkod. Mauna kaysa sa ating mapamilya, sa comfort ng buhay, sa buhay natin.
Sa Lucas chapter 14. Dito po sa Lucas chapter 14, verse 25, hanggang dito sa verse 27, noon ay sumama sa kanya napakaraming tao. Siya humarap sa kanila at sa kanila sinabi, kung sino man ay lumalapit sa akin at di napupod sa kanyang sariling ama, ina, asawa babae, mga anak, mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, at bagay sa kanyang sariling buhay, ay hindi maaari maging alagad ko. Sino bang hindi nagpapasal ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin, ay hindi maaari maging alagad ko. Kaya tayo mismo, sabi ng isang bayan, nauna pa rin ang ating Panginoon. Lalo po sa kasalukuyang panahon, lahat po nagtaganasa tayo na magandang buhay, ease of life, convenience, comforts, kaginawa, pero hindi nagsisilbing tukso para hindi tayo magsakripisyo. Hindi tayo mamuhay ng sakripisyo sa Panginoon. Yun na sa 1 Timothy chapter 6, 17 to 19. Hindi masama na tayong umunlad. Bisa tayong umunlad dahil sa ating pagsusubika. Patikusahin po natin. Ang mayayaman sa sanglibutan ito ay atasan mo na huwag magbataas, huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos, na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Dapat siya nagbuwa ng mabuti, maging mayaman sa buting gawa, bukas ang palad at ang indang mamahagi. At ngayon magtitipon sila para sa kanilang sarili ng isang mabuting saligan para sa inaharap upang sila'y makapanghawak sa tunay na buhay. Yung kasi ninyo, ang ating buhay na Kristiyano ay paglilingkod at sacrifice. The refusal to sacrifice. Minsan ang dahilan, bakit tayo tumalikod? Minsan we are discouraged. Minsan tayo dumadaan ng pag-usig, dumadaan tayo ng mga pagsubok, problema, etc. Tayo po'y nalulungkot. At minsan tayo maalis sa ating pananampalataya. Kasi na sa Galatia, chapter 6, dito po sa verse 9. At mga Panginoon, ganyan din ang inyong gawin. Lumampas po tayo. Pero lumampas na natin binabasa. Ito po. Verse 9. At huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mamahangin tayo kung hindi tayo maglulupay-pay. Huwag tayo mag-discourage sa mga pag-uusig dumadaan sa atin. Huwag tayong mag-discourage sa paggawa ng mabuti. Minsan, tayo po ay para bagang nalulumo sa paggawa ng mabuti dahil tayo niloloko. Dahil kahit tumutulong, may naloloko sa atin. Ayaw na natin tumulong. 2 Thessalonians 13. Sapagkat ang mga nakapaglilingkod ng mabuti bilang mga diakono, kaya rin, 2 Timothy 2. 2 verse 13. Ngunit kayo mga kapatid, huwag kayong mga napaypay sa paggawa ng mabuti. Huwag patuloy tayo sa paggawa ng mabuti dahil meron kang tipala. O yung pakikipaglaban ng mabuting pakikipaglaban. Mga aral, kailangan tayo maglaban ang pananampalataya kahit na ano pa yung consequence. Minsan nag-discourage tayo, ipinaglalaban natin ang mabuting pakikipaglaban para tayo nabibigo. Para tayo pa yung natatalo. Para tayo pa yung kontrabida minsan. Huwag tayo mga lupay-pay. Paglaban pa rin natin ang katotohanan. Kaya tinatanggap nila o hindi, kailangan natin ipaglaban. Kailangan natin ituro. Makipaglaban ka sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Pangawakan mo ang buhay sa mundo na wala hanggan, na dito tinawag ka at ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming saksi. Huwag tayong maghinala o mapagod. May paglalaban ng mabuting pakikipaglaban.
alalahanin po natin ang ating Panginoon. Yung siya nagsakripisyo at siya'y namatay sa krus, meron siyang gantimpala. Gagawin din po natin yan. Magkawala din po tayo. Gantimpala. Yun po sa Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12 verse 3. Ito po ang ating mababasa. Isaala-ala ninyo, siya nagtiis ng gayong pagsalungat ng mga makasalanan laban sa inyong sarili upang kayo'y huwag manghina o manglupaypay. Nagtiis ang Panginoon para sa ating kaligtasan. So, huwag tayong manglupaypay. So, 1 Corinthians 15 verse 58. Ito po yung napakagandang talata na pwede nating tandaan. Kaya mga kapatid, kung minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, lagi sa ngala sa gawa ng Panginoon, yaman nalalaman ninyo na di walang kapuluhan ang inyong magawa sa Panginoon. Continue. Alalahanan natin ang pagtitiis ng ating Panginoon. Pag tayo tumalikod mula sa ating Panginoon, ito'y kawalan ng pananampalataya. Dito sa Hebrews, ito po panguli. Hebrews chapter 10, 35, 36, 39. Therefore, do not cast away your confidence, which has a great reward, for you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. But we are not of those who draw back to perdition. Hindi tayo murong, hindi tayo bumabalik. But of those who believe to the saving of the soul. Huwag tayo tumalikod sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo po ay nakatulong po sa atin ng mensahe po sa gabing ito. Prayin nga ang Panginoon ng kanyang salita.